Minsan dadaan ka talaga sa mahihirap na panahon. Ito ang mga panahon na lahat ng iyong ginagawa ay babaliktad at nararamdaman mo ang daan-dahang paglubog ng iyong buhay. At syempre, malulungkot ka sa sitwasyong yon. Sa bawat hamon na ito, kailangan mong panatilihing mag-isip ng maayos. Kasi ito na lang ang importanteng gagawin mo, ang mag-isip ng maayos. If you have a positive mindset, it will allow you to stay upbeat, to avoid pointless sorrow, to persist through the hardship, to find smart solutions, and eventually turn the situation around. Kaya't ang 7 bagay na ito ay magpapanatili sa'yo na maging positibo at matatag kapag mahirap na ang sitwasyon. Madalas ang ideyang ito ay nakakalimutan ng mga tao. Ang kaisipan nila ay magiging negatibo na at sobrang malabo. Ngunit kung isa sa isip mo ang mga ideyang ito, titibay ang iyong emosyon at lalabas ang tunay mong kakayahan na madaig ang hamon na kinakaharap mo. Bago po natin simulan ng videong ito, gusto ko lang pong ipaabot ang pasasalamat ko kay John Dave dahil sa super thanks na $100 at maraming salamat din sa palagi mong panunood simula noong 2020. Maraming salamat talaga. Number 1, lahat ng bagay ay lilipas din. Tandaan mo yan. Walang bagay ang mananatiling pareho sa mundong ito. Lahat ay matatapos. Kahit ang mga magagandang pangyayari ay magwawakas din. Don't worry too much about the bad times because it doesn't last forever. Kapag naguguluhan ka na sa sitwasyon, maiisip mo kagad na hindi na ito matatapos. Ngunit iyon ay baluktot na pangunawa lamang. Mas madali kasing mag-isip ng negatibo, lalo na kapag nahihirapan na tayo. Maiisip din natin na wala na itong katapusan. Uulitin ko nang maintindihan mo ng mabuti. Kung ang magandang pangyayari ay lilipas, ang napakahirap na sitwasyon ay lilipas din. Kapag may mga nangyaring hindi maganda, ano ang kadalasang reaksyon natin? Siyempre, gagawa tayo ng paraan para mawala ito. O di kaya'y minamadali natin ang lahat para maging malinaw na lahat. Minsan din, kahit wala kang ginagawa, ay kusang lalayuan ka ng problema. Ang ginagawa mo lang ay hinabaan mo ang iyong pasensya at naghintay na lamang. Anumang paraan ang ginawa mo, lahat ng bagay ay magbabago pa rin. Number 2, umabot ka sa panahong ito. Tandaan mo yan, marami ka ng pinagdadaanan sa buhay, pero umabot ka pa rin sa panahong to. Ngayon ka pa ba magpapatalo? Kung iniisip mo na ang mga hamon mo ngayon ay hindi mo madadaig, bakit nadadaig mo ang mga mahihirap na sitwasyon noon? Bakit sasabihin mo ngayon na hindi mo na kaya? Isipin mo ang mga pagsubok na nalalampasan mo noon. Ito'y nagpapaalala sa'yo na kaya mong i-handle at lampasan ang mga pagsubok. Pinapalakas nito ang iyong tiwala sa sarili mo at inaalis nito ang negatibo mong pag-iisip. This attitude shift is most likely to motivate you to take action and get you to successfully rise above the situation. Number 3, hindi ka mahinang nilalang. Tandaan mo yan. Ang dami mong kakayahan. Ang dami mong magagawa. May kalakasan ka. Normal lang sa atin na hindi natin mapapansin ang ating kalakasan kung nahihirapan na tayo. Mas madali nating mapapansin ang ating mga pagkakamali. Minsan maiisip natin na tayo ay talunan, walang talento, walang kakayahang baguhin ang buhay. Pero hindi naman yan totoo. Nasa isipan mo lang ang lahat ng yun. Ikaw ay tao lang din. May kahinaan, may kalakasan. Pero kailangan mong ipaalala sa sarili mo na may kakayahan ka. Ano ba ang nagawa mo na ikinatutuwa mo? Nagawa mo yun dahil may kakayahan ka. By doing this, your perception of yourself will shift and become more balanced. Bibigyan ka nito ng lakas at ng kumpiyansa upang mahawakan mo ng maayos ang sitwasyon. Number 4, hindi lang ikaw ang nahihirapan. Tandaan mo yan. Hindi lang ako, hindi lang sila, hindi lang ikaw. Lahat tayo ay nahihirapan. Kadalasan, kapag naharap tayo sa problema, isa lang ang maiisip natin. Ako lang ba ang nagkakaganito? Bakit ayos lang sila? Ang daming pagkukumparang nagaganap. Para bang pinaglaruan tayo ng kapalaran, di ba? Minsan maiisip nga natin na galit sa atin ng Diyos. Kung makakapag-isip ka ng maayos, malalaman mo na ang iniisip mo ay hindi totoo. Ang totoo ay nakararamdam ka ng sakit kasi iyong-iyo ang problemang yon. Hindi mo nararamdaman ang problema ng ibang tao kasi hindi mo alam ang tunay nilang problema.
Nakikita mo silang maayos lang, pero sa likod ng pagkataong yon ay nahihirapan at nalulungkot na din. Yan ang katotohanan. So remember, whatever happens to you in the same form or related one happens to almost everybody. Number 5, matuto ka sa bawat karanasan. Tandaan mo yan, lahat ng nangyari sa atin ay may aral na mapupulot. Kung hindi man aral, ito'y pagpapala. Nabigo ka man palagi o paminsan-minsan, huwag mong tawagin yon na kabiguan. Matatawag mo lang yon na kabiguan kung sumuko ka na sa laban ng iyong buhay. Pero hindi natin ito maiisip kagad kung pahirap na ang sitwasyon natin. Madali nating makita ang kabiguan bilang wala na tayo sa tamang landas. Pero hindi natin nakikita na ang kabiguan ay naghahatid sa atin sa tamang landas. Karamihang aral na napupulot natin sa buhay ay nanggagaling sa mga pagsubok at pagkakamali. Kapag hindi nangyari ang mga inaasahan mo, ang pinakamaganda mong gawin ay subukang unawain kung bakit nangyayari ito at matuto ka sa karanasang yon. It is by learning and applying that learning that you'll eventually turn things around. Number 6, magpatulong ka. Tandaan mo yan, hindi ka nag-iisa sa laban ng buhay. May mga taong sumusuporta sa'yo. May pamilya ka. May kaibigan ka. Isama mo na ang palihim na sumusuporta sa'yo. Kaya kung nahihirapan ka, magpatulong ka sa kanila. Minsan may mga laban talaga na nabibigatan tayo. Isipin mo lang na may mga taong nandyan lang sa tabi na handang tumulong sa'yo. Kahit introvert kang tao, kahit wala kang kaibigan, o kahit wala kang pamilya, may mga tao pa rin makakatulong sa'yo. Mga taong kakilala mo lang pero handang tumulong sa'yo. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Isipin mo lang ang mga taong yon at isipin mo lang na nandyan lang sila para sa'yo. Nakakagaan ng pakiramdam at nakakapagbigay lakas upang magpatuloy. Kahit na hindi ka pa magpapatulong, sa pagkakaalam mo pa lang na handa na sila, sapat na yon para mapalakas ka. Last but not the least, number 7, ang daming magagandang bagay ang nangyari na sa'yo. At may mangyayari pa. Tandaan mo yan. Kahit nahihirapan ka man ngayon, kahit nalulunod ka na sa dami ng problema mo, buhay ka pa rin. Isa itong magandang pangyayari. Hindi ka ba natutuwa sa balitang yan? Alam kong may mga sitwasyong hindi maganda sa buhay mo. Pero mas marami pa rin ang dapat mong mapapasalamatan. Siguro maayos ang relasyon mo. Siguro may trabaho ka na. Siguro nagkabati na kayo ng kaaway mo. Siguro mapera ka na. Hindi bali nang nawalan ka na ng trabaho. Sinusuportahan ka naman ng pamilya mo financially. At malusog ka pa rin hanggang ngayon. Maraming maliliit na bagay pero makabuluhang bagay na dapat mong pasalamatan. Kabilang na dito ang araw, ang gabi, ang hangin, ang tubig, at ang iyong buhay. Kung nahihirapan ka man ngayon, alalahanin mo ang lahat ng bagay na nasa sayo pa rin. It will completely change your perspective. Mapagtanto mo na lang na hindi pala kasamaan na lang ang lahat. Life is worth appreciating. Huwag mong kalimutan ang 7 bagay na ito. Kung maaari, isulat mo ito sa maliit na pirasong papel na kasya sa pitaka mo. At tuwing nahaharap ka sa isang mahirap na sitwasyon, kunin mo ang papel at basahin mo ang 7 bagay na ito. Mapapansin mo na ang iyong pag-iisip ay magsisimulang magbago. Maging mas positibo ka at mas maayos ang iyong pakiramdam. And once you're in the right mindset and in the right emotional state, it won't take long before you'll figure a way to overcome the tough situations you are in. It all starts with the mindset. Pitong rason kung bakit itigil mo na ang pagtulong sa iba. Maraming tao sa buong mundo ang nangangailangan ng pagkain at tirahan. Ang iba naman ay nangangailangan ng pag-asa. Kapag tinulungan natin sila, pagpapalain tayo ng Diyos. Kapag ang isang mahal sa buhay ay nasasaktan, anuman ang dahilan, natural na nais nating tumulong at pagaanin ang kanilang pasanin. Dapat nating gawin ang anumang magagawa natin para tulungan ang mga nangangailangan. Pero paalala lang na hindi sa lahat ng pagkakataon ay tumulong ka. Mabuti ang tumulong, pero kung ang tinutulungan mo ay palaging walang ginagawang pagtulong sa sarili niya, hindi na pwede yon. Kailangan mo nang umatras. Sabi nun ng matalik kong kaibigan, huwag kang magbigay ng advice kung kani-kanino. Huwag kang tumulong kung hindi naman sila humingi ng tulong. Palagi kong iniisip noon na matigas ang damdamin ng kaibigan ko. Pero na-realize ko ngayon
Tama pala siya. Palagi kasi nating naririnig mula noon pa hanggang ngayon na dapat tayong tumulong unconditionally and unexpectedly. Hindi naman yan masama. Random acts of kindness can change a person's life in many instances. Pero may dalawang side ang pagtulong. Hindi lahat ay masama at hindi rin lahat ay mabuti. Nakuha mo ba ang punto? Huwag ka nang tumulong kung, number 1, hindi nila tinutulungan ang kanilang sarili. Nagsasayang ka lang ng panahon sa pagsalba sa kanila. Alam ko na hindi madaling gawin na putulin mo ang pagtulong sa kanila. Lalo na kung kamag-anak mo sila at umaasa lang sila sa'yo. We were taught helping people is the right thing to do. You need to unlearn this popular belief. May dalawa kang kamay. Ang isa ay tumutulong sa iba at ang isa naman ay para sa pagtulong sa sarili mo. Huwag mong ibuhos lahat, lalo na sa mga taong hindi naman pinahahalagahan ang tulong mo. Tumutulong ako, pero nag-uobserba ako sa taong tinutulungan ko kung kumikilos din ba siya. Hindi lang kasi pera ang basihan ng pagtulong. Kasama na dito ang oras mong nasasayang. If they don't think your time is worth any value, then don't give them time. If people don't care about you, you shouldn't help them. They don't deserve your help. Aabusuhin ng mga tao ang kabaitan mo kung palagi mo silang hinahayaan na ganyanin ka. Nasa sayo pa rin ang desisyon. You don't have the time to help everyone. Only help people who deserve your help. Tandaan mo, ang unang tao na kailangan mong tulungan ay ang sarili mo. Kung hindi ka masaya sa pagtulong, huwag kang tumulong. Ganun lang kasimple. Minsan kasi kailangan mong pagtuunan ng pansin ang sarili mo. Number 2, huwag kang tumulong kung ayaw nilang magbago. Minsan, sa kabila ng iyong pinakamabuting intensyon at pagsisikap, dapat mong ihinto ang effort mo na tulungan ng isang tao na ayaw naman magbago. Ang paglalaan ng oras at lakas sa pagtulong sa isang taong nakatungangan na lang ay maaaring makakasira ng loob mo at nakakapagod. Kung tulong ka ng tulong, tapos ang taong tinulungan mo ay walang ginawa sa buhay para umunlad, tumigil ka na. Hindi matututo ang tao sa kanyang kamalian kung nandyan ka palaging nakasuporta. Piliin mo yung taong mas deserving. Hindi ko naman sinasabi na pagalitan mo. Itigil mo lang ang iyong pagtulong upang magising sila sa kanilang ginagawa. Respect them and allow them to make their own choices. Hindi mo kayang baguhin ang buhay ng ibang tao. Sila lang ang makakagawa niyan para sa sarili nila. Kung palagi kang tumutulong, magsasara ang kanilang isipan. Hindi na sila kikilos ng kusa. Number 3, huwag kang tumulong kung toxic ang isang tao. May mga tao kasing sila pa ang tinutulungan, ikaw pa ang may kakulangan. Kapag ang isang tao ay patuloy na gumagawa ng kadramahan o pakikipagtalo, oras na upang ihinto ang pagtulong mo sa kanila. Ang patuloy na pakikisalamuha sa isang tao na gulo lang ang hatid sa buhay mo ay nakaka-stress lang sa'yo. Bagamat mahalaga ang pag-aalok ng suporta, nagiging hindi na ito produktibo kapag ang tulong na ibinigay mo ay nagpapalaki lamang ng kanilang ulo at sa kanilang mga nakakagambalang pag-uugali. Sa pamamagitan ng pag-alis sa kadramahang ito, magkakaroon ka na ng peace of mind at makapag-focus ka na sa mas kasiyasiyang bagay. Kailangan pagtuunan mo ng pansin ang iyong emotional na kalusugan. Kapag lumayo ka sa mga taong patuloy na lumilikha ng kaguluhan, maaari itong magbigay daan sa kanila na pagnilayan ang kanilang mga aksyon upang mapanagutan nila ang kanilang pag-uugali. Number 4, huwag kang tumulong kung hindi sila marunong mag-appreciate. Kapag ang iyong mga effort o tulong ay hindi pinapansin o hindi pinahahalagahan, maaari itong magdulot ng frustration at sama ng loob. Kapag patuloy kang nag-aalok ng suporta, tapos ang taong tinulungan mo ay hindi man lang nagpasalamat, nakakawalang gana, o kung binaliwala lang nilang tulong mo, ay maaaring makaapekto ng malaki sa iyong emotional na kagalingan. Kaya may papayo ko sa'yo, itigil mo na ang pagtulong mo para ma-realize din nila ang halaga ng tulong na natanggap nila habang hinihikayat sila ng kanilang konsensya na magpasalamat at matutong maging independent. Mahalagang unahin mo ang iyong self-worth at doon ka mag-focus sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa iyong mga pagtulong. Number 5, huwag kang tumulong kung hindi pa rin sila natuto. Tayong lahat naman ay kailangang matuto sa buhay. Ang daming aral sa buhay na mapupulot natin. Pero paano kung ang taong tinutulungan mo ay wala nang ibang ginawa at palagi nalang umaasa sa'yo? Mali na yon. Kailangan mo nang putulin ang iyong tulong dahil hinahadlangan mo ang kanilang pag-unlad. Hindi sila uunlad sa buhay kung palagi kang nandyan. Kailangan din nilang matuto sa buhay ng mag-isa. Bago ka tumulong, tanungin mo muna ang sarili mo kung talaga bang nakakatulong ka o nagiging hadlang ka na sa buhay nila. Bagaman natural na gusto mong tumulong,
May mga pagkakataon kung saan ang iyong patuloy na pagsuporta ay maaaring hindi sinasadyang pigilan ang mga individual sa pagbuo ng kanilang sariling mga kasanayan at katatagan. Hindi ko naman sinasabi na i-abandon mo na sila. Ang ibig kong sabihin, patikimin mo rin sila ng mapait na gamot ng realidad. Ang pagtalikod mo ang nagbibigay kapangyarihan sa kanila na matuklasan ang kanilang mga kakayahan. Doon nila makikita ang totoong takbo ng buhay. Number 6, huwag kang tumulong kung inaabuso ka na. Alam ko na sobrang bait mo. Matulungin ka. Bukas palad ka sa lahat. Pero paano kung ang mabubuting intensyon mo ay pinagsasamantalahan? Siyempre, mabibigatan ka na sa buhay. Masasaktan ka dahil negatibo ang nakukuha mong kapalit. Most people who take advantage of other people's kindness are simply selfish and ungrateful. Wala silang pake kung saan galing ang pera mo. Wala silang pake kung pagod ka na ba sa kakatulong sa kanila. Ang tanging gusto lang nila ay makakuha ng something sa'yo. Isipin mo yung mga taong nangungutang sa'yo, tapos hindi nagbabayad. Kasi iniisip nila na marami kang pera. Napaka-toxic na pag-iisip nila, di ba? Continuing to offer kindness to ungrateful people only makes them appreciate what you're offering less. Practicing kindness means extending it to not only others, but also to yourself. Be kind to yourself by setting limits to what you will do and will not do for others. Matuto ka rin magsabi ng hindi. Kung may mga taong demand ng demand sa oras mo, sa pera mo, o sa kahit ano, magsabi ka ng hindi. Hindi sila matatauhan kung magpapaloko ka sa mga laro nila. You can speak up and express yourself. May choice kang magsabi ng hindi sa mga taong abusado. Number 7, huwag kang tumulong kung walang-wala ka na. May mga tao kasing nagkukunwaring meron pa, pero ubos na pala sila. Kasi natatakot sila na wala silang maitulong, baka magalit yung humingi ng tulong. Kung emotionally at financially drained at pagod ka na, magsabi ka ng totoo na ubos ka na. Ang patuloy na pagbibigay at pagsuporta sa iba nang hindi inaalagaan ang iyong mga pangangailangan ay maaaring humantong sa grabing pagkapagod at pag-ubos ng iyong kagalingan. Magkakasakit ka na sa sobrang pagbitbit ng negatibong sitwasyon. Sabi ko nga, dapat mag-set ka ng boundaries. Hindi sa lahat ng oras ay tumutulong ka. Tandaan mo, lahat ng nasa sayo ay pwedeng maubos. Kung mauubusan ka na, sino ang tutulong sa'yo? Wala na. Mag-isa ka na lang sa panahong yun. Remember, taking care of yourself is not selfish. It is an act of self-preservation that allows you to be of greater assistance to others in the long run. Ang paglayo sa kanila at pagtigil sa pagtulong ay syempre napakahirap gawin, ngunit kinakailangang desisyon para sa iba't ibang dahilan. Mahalagang isaalang-alang ang ilang mahalagang hakbang upang magawa ito ng epektibo. Una, dapat may boundaries ka at limitasyon. At pag-isipan kung paano nakakaapekto ang sitwasyon sa iyong mental, emotional o physical na kagalingan. Ipasok mo sa iyong isipan na ayos lang na unahin ang iyong mga pangangailangan at magtakda ka ng mga boundaries upang protektahan ang iyong kalusugan at kaligayahan. Ipahayag mo ng malinaw at tapat ang iyong desisyon sa taong tinulungan mo na nagpapahayag na kailangan mong tumigil sa pagtulong para sa iyong sariling kapakanan. Mahalagang maging mahabagin, ngunit matatag sa paggigiit ng iyong mga limitasyon. Maghanap ka ng suporta mula sa pinagkakatiwalaang kaibigan, pamilya, o mga profesional na maaaring mag-alok ng patnubay. Uulitin ko, ang paglayo ay hindi nangangahulugan ng pag-abandona sa tao. Ngunit salip ay pinupukusan mo ng unahin ang iyong mga pangangailangan. At the end of the day, everything can be good or bad. Always think it through carefully before you offer to help someone else. If you don't, it has the potential to cost you your time, your money, and the relationships you hold dear to yourself. Remember this, if you help the wrong people, you can miss the opportunities to help the right people. So think before you help.